Nagsimula ang aming kwento noong huling ika-14 na siglo. Mahigit 6 na siglo nang naninirahan ang marangal na pamilyang Italyano sa malaking palasyo, patunay ng kanilang matagal na impluensya. Itinayo noong medieval sa Europa, ang engranding estrukturang ito ay naging tahanan at nagmarka ng bagong yugto sa buhay at katanyagan ng pamilya. Ang bawat miyembro ng sambahayang ito ay mula sa Maharlika. Ilan ay naging kabalyerong pinarangalan ng mga dating pinuno ng Italia. Makikita ang kasaysayan ng kanilang pamumuno sa mga medieval na sandata at relikya ng labanan sa palasyo. Ipinakita ng pananaliksik ang mahalagang papel nila sa maraming labanan, nagpapatibay sa kanilang kasaysayan. Sa mga sumunod na siglo, nagtamasa ng yaman at kapangyarihan ang kanilang mga inapo. Aktibo silang lumahok sa pamahalaan ng Italia at namuhay ng marangya. Mahilig sila sa palakasan, lalo na sa karera ng kabayo at kalakalan na nagdagdag sa katanyagan ng kanilang lahi. Sa kasamaang palad, habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumiit at humina ang kanilang dating malakas na impluensya hanggang sa halos maglaho na ang karamihan sa kanilang kapangyarihan. Humina ang pagkakaisa ng pamilya at kasabay nito, unti-unting nawala ang karangyaan ng kanilang tahanang pamana. Unti-unti, lalong naging tahimik at walang laman ang mga bulwagan hanggang sa pumanaw ang huling nanirahan doon. Mga 30 taon na ang nakalipas at tuluyang naiwan ang bahay na parang multo sa katahimikan. Humina na ang interes sa kasaysayan ng pamilya at wala nang nag-aalaga sa bakas ng dati nilang karangyaan. Ikinararangal naming ibahagi sa inyo ang bahaging ito ng kasaysayan. Sama-sama tayong maglakbay pabalik sa panahon ng medieval, kung saan ilalahad natin ang nakakabighaning kwento ng marangal na pamilyang Italyano at ang kanilang pangmatagalang pamana. Kamusta kayong lahat? Welcome muli sa panibagong episode ng Bros of Decay. Ako si Leslie at sa likod ng kamera, gaya ng dati, kasama natin ngayon si Sir Danny. Kamusta? Welcome kayong lahat. Bakit ko nga ba tinatawag na Sir Danny, Danny? Ngayon, iba ang video natin. Magiging wild ito. Walang salita ulit. Oo, makakakita ka ngayon ng bagong bagay sa channel na ito. Ang buong bahay na ito ay puno ng mga sandata. At ngayon ay nakatayo tayo sa isang marangal na lugar sa Italia na marahil ay napakatagal na ng panahon. Siguro maraming siglo na ang nakalipas. Tama, hindi kami sigurado pero oo, excited akong ipakita sa iyo ito. Excited din ako. Grabe, palagi nating sinasabi na ito na yata ang pinaka-wild na araw pero ito talaga ang isa sa mga paborito ko. Nasa tuktok siya. Sobrang medieval nito, masasabi ko. Oh, Oh, may mga sandata na ipapakita namin sa iyo mamaya-mamaya. sige, magsimula muna tayo dito sa mga kwarto na kinatatayuan natin ngayon. Dito sa kwarto na kinatatayuan natin ngayon. Nasa ibabang palapag na tayo ng palasyong ito. Pinakamaganda sa itaas, pero malamang dito sa ibaba talaga nakatira at kumakain ang mga tao dito at mga ganong bagay. Nung mga nakaraang taon, oh. Yung mga huling taon, sigurado. Oh, mga 10 taon pa lang itong inabandona. Mga 1 dekada na ngayon. Kaya hindi ko talaga alam kung ano eksakto ang silid na ito. Sa tingin ko parang... Parang kalahating kusina at kainan. Oo, tama. Pero gaya ng nakikita mo, halos lahat ng gamit ng pamilya ay inalis na, maliban sa mga kasangkapan at dekorasyong ginamit sa palasyo. Mga painting? Totoong plato lahat ng iyon. Oh. Gusto ko lang kumpirmahin sandali, pero sigurado ako. Oo, tingnan mo yan. Wow! Magiging totoo na ang lahat. Ito ay galing sa Inglaterra. Ito.
magiging totoo na ang lahat dito sa bahay na ito. Oo, mga aristokrata ang mga taong ito. Mayayaman sila sa maraming siglo, kaya lahat magarbo at maganda. Oo, anong meron tayo dito? Sa pader? Magaganda ang ilang illustration, parang mula talaga sa museo para sa akin. Napoli, 1,958. May isa pa dito. Isa pa sa bandang ito. Hindi ko alam ano ang kinakatawan nila, pero kinakatawan nila ang mga bayan sa Italia. Oo, Napoles. Napoles, Oo. mula kay Napoleon noong 1800. Oo, kahit anong meron kayo. Isang magandang pinta. Totoo yan. 1908. Saan mo nakita yon? Oo nga. Kita mo, kinakain na ito, may maliliit na butas. Oo, dinaanan na ito ng mga anay. Kaya ipininta ito sa kahoy. Oo. Punong-puno pa rin ang kabinet. Tulad ng dati naming sinabi, na iwan lahat ng bagay na yan. Meron pa dito, gawa rin sa kamay ang pagpipinta. Totoo ito. Maraming patong na pintura. Maganda talaga. Gusto kong banggitin na simple lang ang karamihan sa mga kwarto dito, pero magagara ang mga kasangkapan. Isang dapat bigyang diin ay ang Italianong kisame na gawa sa kahoy. Maganda pero hindi pininturahan. Sige. Tara, tingnan natin ang mga ito pababa, mga palapag. Dito, mukhang parang isang lounging room, isang lugar para mag-relax. May piano tayo sa kwartong ito. Wow, ang ganda naman. Talaga namang maganda. Pagbukas nito, maganda talaga. Wow. Riccardi Finzi ng Milan, Italia. Ang ganda nito. Wow. Ang gandang piano. Meron sigurong isang tao sa bahay na to na tumutugtog nito noon. May mga estatwa rin na nakatayo sa ibabaw nito, magagandang ilustrasyon, at may painting din sa likod nito. Sailor Man. Wow. Talagang maganda at original. Oo. 1930 nandyan na. Sa tingin ko, kung makakita ka ng painting sa bahay na ito, pwede mong ipagpalagay na original ito. Oo, nakikita ko rin ang maraming metal sa gilid. Tinitingnan ko sila, di ko alam kung pareho sila. Para ito sa skiing. Oo, Karamihan sa sports ay skiing. ito rin ay puro pag-ski. Lahat sila ay nag-ski. May tao sa rehiyon ng Italia na madalas umuulan ng niebe tuwing taglamig at maraming winter sports. Baka may tao sa bahay na ito at nakita ko pang mas marami pa rito. Lahat din sila ay para sa pag-ski. Oo. Karamihan sa kanila. Hindi ito katulad ng guhit na ito o kung anuman. Oo. Wow, maraming successful na nanirahan dito. Gusto ko rin itong malaking murin. Oo, pati gawa sa kahoy sa paligid. Ang ganda talaga. Uy, nakakita mo na ba ang orasan dito? Ito para itong grandfather's clock pero modernong version. Moderno nga. Gusto ko rin yung display ng halaman sa ibaba. Mukhang kakaiba talaga. Hindi pa ako nakakakita ng ganyan dati. Hindi man ito kamanghamanghang painting, pero makikita mong inaayos na ng lugar na ito ang sarili niya. Natatanggal na ang wallpaper, tulad dito makikita mo talaga lumalabas na yung lumang wallpaper. May isa pang painting sa ilalim. Talaga? Di mo makikita, parang natatakpan ng wallpaper. Oo. Sa palad, tingin ko lumuma na ang lugar na to bago pa ito napabayaan ng isang dekada. Tiyak. Handa ka na ba? Pero hindi naman ganun kasama. Hindi naman. Siguradong maliligtas pa ito. 100%, madali. Handa ka na ba? Handa na ako. Pero handa na ba sila? Handa ka na ba? Hindi pa sila handa. Pumasok ka sa pasilyo ng lugar, ang engranding pasilyo kung saan nakadisplay ang karamihan ng mga baluti sa loob ng bahay na ito. Wala akong masabi dito. Wala talaga akong masabi. Malamang ito ay koleksyon na naipon sa loob ng mga siglo. Siguradong masasabi mong totoo ang lahat ng pirasong nakasabit sa pasilyong ito. Pwede ba akong kumuha? Mag-ingat ka.
Jesus, hawakan mo ito. Grabe. Maiisip mo bang pumunta sa laban gamit ang ganito? Mas mapurol pa ito kaysa sa akin. Oh, Grabe yon, Danny. magpakakalawang tayo ng todo. Sobrang luma na ng mga sandatang to, parang hindi natin ginagamit ang mga sibat at ganito mula pa noong 1,600 or 1,700. Malamang noong panahong yon, nandito na ang lugar na to. Oh, syempre, nandito na talaga ang lugar na to. Pakiramdam ko, ayokong mag-assume, pero parang ang lugar na to ay mula pa noong 1,400. Hindi pa natin sigurado. Siguro sa kwento alam na, pero ngayon, hindi pa. Tingnan mo ang napakagandang pagkakagawa ng espada dito. Gusto ko kung gaano sila ka-proud ipakita ito. Oh. Ay, Iba ito. iba ito. Oh, Tingnan mo, may laman sa loob punong-puno ng mga kumot. at mga dyaryo. Sige. Wow, ilang mga ilustrasyon, pati na rin ang mga kabalyero. At lahat ng nandito sa pader, nakasulat dito ay MCC. 1,400 S ba iyon? Di ako sigurado, pero tingin ko, 1,400 S nga. Mas marami pang mga sibat. Nakakabaliw talaga. Tapos, tingnan mo ang malalaking kutsilyo. Mas gusto ko pa nga tawagin itong mahabang espada. Sa tingin ko, mahabang espada talaga ito. Oo, sigurado akong mahaba talaga ito. At sa tingin ko, para sa mga kabayo ang mga iyon. Oo, mabibigat ang mga ito. Tingnan mo yan. Mas matangkad pa talaga yan sa akin kapag hinawakan ko ng ganyan. Dani, ang saya ng pakiramdam ko hawak ito. Astig! Hawak mo ang kasaysayan o literal mong hawak ang kasaysayan. Kailangan mong mag-ingat ng kaunti sa... Lahat kasi nandito, karamihan ay mga museum piece na nakasabit lang. Wow! May nakasabit pang baluti, plato ng baluti dito. Kalasag, kalasag. Yun ang salitang hinahanap ko. Kaya. Ang wild talaga. Dito sa side na to, mas marami pang espada. Nakita mo na ba yung malalaking mukhang inukit? Mukhang para sa alak na nakatayo dito sa hallway? Ang ganda nila. Wow, ang ganda. Ito, nakakabaliw talaga ito. Oo, bawat pagkakataon, hindi pa natin na ipapakita yung mga nandoon sa ibaba. Oo nga, tungkol sa Siyempre, meron pang iba. Diesel. talagang espesyal ang mga ito. Itong mga nasa kanto, parang mga sibat din ang itsura. Parang mga bagay na pwede mong gamitin habang nakasakay sa kabayo. O ginagamit ito habang nakasakay sa kabayo para sumaksak. Ipapakita ko mula sa kabila, mas maganda rito. Wow. Bagay na dinadala habang nakasakay sa kabayo para patayin ang kaaway. Oh, talagang tama. Tingnan mo, may nakahigang sibat dito. At meron din tayo nito, literal. Napakamarangya ng lugar na ito, kaya hindi sila pwedeng magkaroon ng normal na sabitan ng damit. Kailangan nila ng ganito. Oo. Totoo, wow. Napapaiyak ako tuwing pinapanood ko ang hallway na ito. Ito ang tunay kong kaligayahan. Oo, kasaysayan talaga ito. Nakakabaliw at sobrang saya ko na walang may alam sa lugar na to. Parang isang napakalinis na lihim ito. Hindi pa tapos ang tungkol sa sandata. Sa video mamaya, ipapakita pa namin ang mas marami at mas nakakabaliw na sandata. Sigurado. Tara, baba tayo ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-check ang social media. Marami pa tayong lugar na i-explore sa mundo. Oh, nagpo-post pa kami ng mas maraming content sa social media, kaya tingnan ninyo ito. Sulit tingnan. Oh, may isa pa tayong living area dito. Naramdaman ko yung sinabi mo, Danny. Malamang dito sila huling tumira, lalo na sa ibabang palapag. Napakamakabago ng television na yan. Mga 2,000 pa yan. Oh, nagkaroon din kami noon. Pareho kami? Nakasabit pa rin lahat ng plato sa pader. Wow, may kabayo, tanawin at iba pa.
ang ganda talaga. Ano yun? Di ko alam. Galing yan kung 75. 75 o. Bago pa talaga yon, mga 20-35 taon pa lang mula nang iwan ang lugar. Maaaring ilan sa mga dating may-ari. Sa kasamaang palad, hindi namin alam ang marami tungkol dito. Oh, gawa rin ito ng parehong artist noong 1975. Baka sila ang mag-asawa ng bahay. Baka sila ang huling tumira dito. Sa ibabaw ng fireplace, naiwan natin ang magagandang artipakto at ilang muka. Gustong-gusto ko ang orasan dito. Oh. Maganda nga. And gusto ko ang grid. Ang screen ng fireplace, Oh. nakatayo pa rin ito. Hindi ko nga alam kung screen talaga yan. Sa tingin ko para lang isara yan. Oo, saradong-sarado talaga. Oh. Parang nakakandado talaga, grabe. At saka isang lugar kung saan pwedeng mag-relax ang mga taong nakatira dito tuwing gabi. Sobrang simple. Sobrang simple. Oo, tama. Pero tumingala ka at makikita mo ang bakal na chandelier na ito. Parang may mga dragon dito sa gilid. Malalaki ang bukas na pakpak. That's Iba talaga yan. iba talaga yan. Anong meron tayo sa bandang ito? May parol, porselana, at iba pang gamit doon. Oh. Plato sa dingding, syempre. Gusto ko yung ibaba. Kailangan ko tingnan. Oh, parang cartoon pala ito. Oo, tama. Malamang ginawa yan ng mas huli. Oh, balangkas ng bayan sa gitnang panahon. Oh, ito ang mapa ba yan ng gitnang panahon? Oo, malamang mahalagang bahagi ito para dito. Dahil aristokrata ang mga nanirahan dito, buong buhay din silang kasali sa pamahalaan. Isa sa mga dating may-ari ng lugar ay binigyan ng medalya ng Pangulo ng Italia dahil sa espesyal niyang nagawa. Lahat din sila ay mga kabalyero, kung tama ang aking alaala. Isa siyang kabalyero at ang pamilya ay aristokrata. Pero siya ay isang kabalyero. Colville yata ang tawag ninyo dito sa Pranses. Nasa Italia kayo, Cavaliers, parang ganun. Eksakto. Tingnan mo itong painting. Danny, wow. Sa kasamaang palad, medyo nasira na yan. Pero malamang isa sa mga dating may-ari ng lugar na ito. Ano pa bang meron tayo dito? Magandang larawan ng isang babae, batang dalaga. Wow, ang ganda ng lumang larawan na yan. Oh, may nauna ba kami sa'yo? Aalis na ako. Ipinapakita ko lang ang mga plato dahil gusto ko ang guhit at disenyo nila. Pare-pareho sila. Pare-pareho sila, talagang magaganda. Halos pareho lang. Oh. Wow. May isa pa tayong kwarto sa gilid. Tingnan natin. Parang extension lang ito, sa tingin ko, mula doon sa living area. Oh, Sa tingin ko, sobra dami ng kwarto dito, kaya di na nila alam ang gagawin sa mga ito. Oo, maganda talaga ang kwarto na to at may ilang cabinet din. candelero? Kawili-wili. Oh, Laging may magagandang chandelier sa mga lugar sa Italia. oh, tama. Gusto ko talaga yon, tapos may malaking cabinet na nakatayo dito. Dumi. Oo, may mga plato at iba pa sa loob. Tingnan mo, siguro hindi nila alam saan ilalagay ang gamit. Kaya siguro, May mga plato rin sa pader dyan. Baka pwede mo ring ipakita ang mga iyon. Makikita mo ang malalaking mukhang ito sa buong bahay. oh, Lahat dilaw. Tama. Wow. Oo. Magkapareho ang cabinet pero gusto ko yung florera sa gitna doon. gusto ko itong bahagi ng cabinet. Meron silang mga inukit na rosas. Napaka-interesante ng mga ukit. Oh, napaka-interesante ng mga ukit. At dito, meron tayong isa pang magandang painting. Puro asul. Napakaganda. Ay wow! Anong nakikita mo sa likod mo? Oo, itong parte ng kwarto. Di pa natin napapakita. Mga plato na may paboreal at pato. Wow! Ang ganda niyan. Gusto ko rin ang mga nasa kanan, pati lahat ng barko. Malamang sila rin ay kasali sa karamihan ng mga ito. Oh, mga barkong Italiano. Oo! Pero maganda talaga mga plato nila. Wow!
Tapos dito sa ibaba, meron pa tayong isang kwarto at sa tingin ko, ito yung dating kusina noon. Hindi ako sigurado ng 100%. Oh, mukhang ganun nga. Napabayaan na ito, pero maganda pa rin at buo pa rin ang mga platong nakasabit sa pader. Mukhang mahilig talaga ang mga taong ito na magsabit ng mga plato sa pader. Oh, yung iba sa mga plato ay alaala ng isang bagay, may petsa, lugar, or decoration lang. Hindi ko alam. Gets ko, karamihan dito ay tungkol din sa pagkain, gaya ng napapansin mo. Oh, Oo, mga kabuti dito. Noong Setyembre 1900, naraan siyam na po pa ito. Wow, hindi naman pala ganun katagal. Hindi ganun katagal. Ibig kong sabihin, 30 taon bago pa ako ipinanganak yon. Kawili-wili. Pero oo, hindi naman masyado. hindi naman masyado ngayon. Sige. Tingnan mo to. Ang malaking arko ang magdadala sa atin paakyat sa hagdan papuntang susunod na palapag. At iyan, ang pinakamakasaysayang bahagi ng buong bahay na ito at talaga namang paborito namin. Kung magsasalita ako para sa aming dalawa. Pero bago ka umakyat, Oo nga. kailangan ko munang ipakita ito. Mukha. Oh, talaga bang serbisyo ito? Hindi ko alam. Pati ang pintuang ito dahil pwedeng maging pader ng Kosovo ang bahaging ito. Ang pintuang ito. Pwede ko bang subukang isara ito? TANIYO, malakas ang ingay nito kaya iiwan ko na lang. Oo, maganda talaga ito. Oh, Wow! grabe. At oo. At mula rito, may isang buong puno rin kung saan may naiwan pang ilang gamit ng mga tao, tulad ng panyo sa likod at ilang mga payong. Pero oo, kamangha-mangha talaga. Sige, pakiramdam ko napakamarangal habang umaakyat sa hagdang ito. Maganda ito at may mga painting at mga artepakto sa paligid nito. Sa tingin ko lahat ng mga painting sa hagdang ito ay galing sa mga dating nakatira, mga dating may-ari. Oo. Siguradong ang lugar na ito. Siguradong ganun nga. Tingnan mo, parang matagal nang sira ang painting. Mahigit 200 taon na ang painting na to. Tingnan mo na lang yung mga bitak na nabubuo dito. Halimbawa, medyo nagiging kayumanggi na ito. Nawawala na yung kulay. Nakakabilib talaga. Bagsak na halos ang itsurang ito. Mag-ingat talaga dyan. Maganda ito. Wala ring pirma sa mga painting na ito. Ano ang nasa itaas na sulok? At siya rin ang gumawa ng mga painting sa kabilang kwarto, kaya siguro pareho lang ng panahon ginawa ang mga ito. Sige, Afelini, nakasulat dyan. Oh, Baliw. At syempre, lahat ng mga kabalyero at lahat ng ipinapakita dito. Kapag tumingin tayo pataas, makikita mo kung para saan ang silid na ito. Mas marami pang sandata sa pader. Sa kanto makikita mo ang mga pana, espada at maso. Sa tingin ko, tama iyon. mga matitinding sandata ang mga yon. Nakikita ko ang ilang mga punyal sa itaas. Oh, at ang maliit na espada. Mga espada, Mga espada. nakakabaliw na may naiwan pa pala dito. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kaiba. Akala ko napuntahan na natin ang pinakabonggang lugar, pero may mas maganda pa pala tayong nadidiskubre. Meron pang mas marami. Pinapakita mo yan. Pinapakita ko lang ang lugar. Siyempre, magaganda ang paintings pati ang bahay. Maganda din ang itaas dito. Wow! May mga bago na tayong litrato ngayon. Masasabi ko, Oh, siguro mga simula ng 1900 S o parang ganun. malamang hindi ko sigurado. Mukhang bago pa ang mga ito. Oo, itong dalawa at mag-asawa sila dahil pareho ang pintura nila. Tama! May litrato tayo ng mas matandang babae sa gilid. Isang pintura. Hindi litrato kundi pintura. Pero ito ang nakakuha ng attention ko. Alam kong hindi ito yung pinakamalaki o pinakabongga. Pero kapag tiningnan mo ang detalye at kulay gaya ng kwintas, shading bibig at mga mata, Nakakamangha talaga. nakakamangha talaga. Tiningnan ko rin ang kisame ng kwarto. Sa palagay ko, mahalaga ito dahil maganda ang hugis nito. Noon, iniisip kong may chandelier dati sa gitna.
Napansin ko ito sa mga abandonadong lugar sa Italia, lalo na sa mga palasyo. Parang normal lang ang unang palapag, pero enggrande ang mga itaas na palapag. At yung mga lugar nila, And grande. Oh. Oh, Medyo kakaiba siyang disenyo pero hindi naman siya kakaiba. Gagawin ko rin yon yung tirahan sa palasyo na titirhan ko. Gagawin ko ring maganda. Totoo yun, parang hindi naman pinakamaganda ang labas. Pero grabe ang ganda sa loob. tama yan. At pakiusap, tumalikod ka muna sa akin kasi Tingnan mo, may isa pa tayong chest plate dito na may 2 espada sa gilid. naguguluhan lang talaga ako dito. Ito ang disenyo at pati na rin ang mga espada mismo. Hindi nakuha ko na ang isa. Hindi. Hindi. Gusto ko lang ipakita na naipit sila. Naipit sila, nakikita ko sila dito at napakaganda ng kanilang disenyo. Oh, naka-display dito sa harap. Sa harap, ang ganda. May baluti sa pader nila. Oh, ang wild. Oh, anong kwarto yun? Oh, gusto mo bang buksan yan? Oh, gusto kong makita kung anong laman yan. Baka may mas maraming baluti. Hindi, Walang makutsyon. mga kutsyon. Oo, parehong mga kumot. Katulad ng karaniwang nakikita natin sa mga baul. May maliit ding pintuan dito. Oh, puno ito ng mga lumang libro. Dani, tingnan mo yan. Mga branded na libro na pinili. Sige, Hindi pa natin ipinapakita ito. mukhang mas bago pa yan. Sasabihin ko. Hindi Hindi, sa tingin mo mas luma yan. Hindi. mas luma pero hindi rin kasing tanda. Sige, hindi ko talaga malimutan ang kwartong ito. Pero ipapakita ko lang sa'yo. Sandali lang, ipakita natin ulit ng isang beses. Iyan ay isang pasilyo. Pumasok ka sa unang kwarto. At sigurado akong dati itong silid tulugan ng mga bata. Gaya ng nakikita mo, napakanipis ng mga kama. Oh, tunay na silid tulugan ito ng mga bata. Oh, Hindi lang dahil sa kulay ng kwarto, parang berde na may halong aqua, pero hindi talaga aqua or asul. Dahil sa mga camera, parang pininturahan ng mga bata ang itsura nila. ganun nga ang itsura. Oh, Gusto ko rin yung mga ilustrasyon. Oh, mas maraming gabi, sabi ng MCCC. 3 C, 1,000 at 300 S. Pero pareho pa rin ang nararamdaman ko. Parang H talaga ang lugar na ito. Mga 1,400 hanggang 1,500 S. Ganoon din. Hindi ko sinasabing 1,000 at 300 S, pero mga 1,400 hanggang 1,500 S. Oh, Siguradong napakatanda na. Oh, siguradong luma na. tingnan mo yung rosaryo sa gitna ng kama. Rosaryo. Eksakto. Ito ang sinasabi. Relihiyoso talaga ang mga Italyano noon. Kailangan kong sabihin pangit ito. Ito ang ilaw. Anong ilaw to? Para ba to sa kalsada, hindi sa kwarto? Oh, nakita ko na rin ang ganitong ilaw sa bahay. Oh, Iba na talaga ngayon. Yung isang cabinet nandito pa rin sa sulok ng kwarto. May magandang upuan sa tabi nito. oh. Tunay na Italyano ang itsura. Alam mo agad kung galing Italia, Pransya o ibang bansa ang mga kasangkapan. Dani, nasaan ang lugar na ito? Hindi mo alam? Oh, Venice. Sige. Hindi ko kaya. Sige, akala ko nagtatanong ka parang... Oh, Tinitingnan lang. Gusto ko rin ang estilo ng pagpipinta. Oh, talagang maganda. nakikita ko talaga ang sinasabi mo na pininturahan ito ng kamay. Oh, halatang pininturahan sila ng kamay. Oh. Isa pa mula Venice.
Makikita mo pa ang refleksyon ng mga bahay sa tubig. Oh. Napakagandang pintura. Sige, tingnan natin. There's built-in closet. cabinets. Yeah. Sige. Simpleng upuan. Bordadong kortina. Ang mga kortina, doble laki pa sa'yo. Hindi ko pa nga tiningnan sa taas. Talagang malaki. Wow. At dito sa sulok ng kwarto, meron tayong isa pang sofa na nakatayo dyan. Marami pang ilustrasyon sa itaas. Ito ay may 4 na C. Oh, Ito ay mula pa noong 1,004 na rangis. malamang ganito ang itsura ng mga taong nanirahan dito noon. Oh, sigurado. May mga maliit na kortinang nakasabit kung saan-saan, Danny. Malaki talaga at mataas pa ang kisame. Oo, ang upper floor may kisame na 50 metro ang taas at kurbado. Oh, Malaki talaga ang kaibahan. totoo. Ipapakita ko muna sa itaas. Oo, tingnan mo itong kwarto. Ang laki nito. Inaasahan kong may pinturang kisame sa Italian na lugar, pero dito wala. Simple lang ito. Gusto ko lang na ang focus ng kwarto ay nasa mga kasangkapan. Sa tingin ko, Oh, hindi pininturahan ng pader, wallpaper lang. Oh. Ang weird talaga. pumasok kami sa isang medyo maganda-gandang kwarto. Sasabihin ko, oh, tingnan mo itong kama. Ang ganda ng pagkakaayos. May kakaibang kahoy ito na may guhit o disenyo. Sa totoo lang, ugat lang talaga ng kahoy yan. Oh, kahoy lang. Talagang maganda ito. Iyan ang sandalan ng ulo. Wow! Oh, Ibang klase yan. Ipinapakitang relihiyoso. At ito yon, yeah, the sertipiko lang. Oo, certificate, oo. ibinibigay ito ng Pangulo ng Italia sa nanirahan dito. Hindi rin namin pwedeng ibigay masyadong maraming impormasyon. Oo, Mababasa mo sa itaas na nakasulat El Presidente della Repubblica. Ibig sabihin ay Pangulo ng Republika ng Italia. oo, at kabalyero, O bilang pagkilala, gusto mo itong opisyal na may tatak at pirma. Oo. Totoo ito. Tunay ito. Isang bagay na napakahalaga. At dito sa side na ito, wow, napakagandang piraso niyan. Nandito pa rin pati mga damit nila. O iniisip mo ba na naaamoy ko pa rin sila? Oo nga, naamoy ko rin. Mukhang matagal nang nakasara to at ikaw ang unang nagbukas. Wow, ang tapang ng amoy niyan. Whew. Gusto ko tong cabinet, Danny. Dahil sa artwork sa taas, tatawagin ko na lang na artwork. Kasi totoo naman. Totoo, ito talaga ang artwork, 100%. Muli, ang malalaking kurtina sa tabi mo. Pagkatapos, may mga kakaibang upuan dito sa kwarto. Hindi ako sigurado, di pa ako nakakakita ng ganong hugis. Ako rin. Saan kaya galing itsura nito? May mga compartment sila doon o parang ganon. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga interesante. Ang weird. Oo. Ang drawer na may vanity dito sa side na to. Muli, sa parehong hugis ng kwarto. Ang makasangkapan sa kwarto at ang buong ukit. Wow! Gusto ko ang maliit na Venice. Mga painting, mga print. Malapit tayo sa Venice, kaya siguro maraming ilustrasyon nito. Tingnan mo. Wow! Ang astig. Napakagandang lugar. At sa kasamaang palad, si Danny dito sa pader, makikita mo na parang nabibitak na ang lugar. Sana plaster lang ang problema, pero mukhang mas malala. Hindi higit pa doon. Buong pader na ito. Buong estruktura ng lugar na ito. Gusto ko rin ang ilaw na ito. Wow! Kawili-wili? Tapos isa na namang kakaibang upuan. Oh. Medyo interesado ako sa mga yon. At pagkatapos, isa pang paglalarawan ng Venetia dito. Ay, sandali. Ano ang nakikita mo? Kailangan ko ulit i-blur ito, pero may isa pang sertipiko para sa isa pang medalya. Sa tingin ko, At galing ito sa ibang tao, kung hindi ako nagkakamali.
Oh, para ito sa iba, hindi lang sa Italy kundi pati Albania. Oh, Albania. Oo, tiyak na nakaimpluwensya ang mga taong ito sa mundo. Hindi lang sa Italia. binabasa ko ito pero galing ito sa Italia, Albania at Ethiopia. Oh, Sa buong mundo. sa buong mundo. Totoo. Wow, ito. Grabe. Grabe. Yung palasyo na, matindi ang kasaysayang dinaranas natin ngayon. Tingnan mo, isa pang kwarto ng mga bata. Tama ba ako? Oo, ulit, sobrang walang laman at wala man lang ilaw o kahit ano. Wala talaga. At hindi rin nagkaroon. Hindi, kasi walang hook o kahit ano doon sa taas. Kailanman. Ang ilaw sa pader lang ang nagpapaliwanag sa kwartong ito. Tulad ng nakikita mo, inilagay lang ito pagkatapos. Kaya bago pa iyon, malamang kandila lang ang nagsisilbing ilaw sa kwartong ito. Oo, sigurado. Grabe. At meron tayong 2 kama sa kwartong ito. Napakasimpleng mga kama. Inaasahan ko na ang mga taong ito dahil sobrang yaman nila ay magpapaganda ng bahay nila. Oo, Mas maganda pa kaysa dito. totoo. Gusto ko ito. Cobra Lampara. Gustong gusto ko ito. Ang astig talaga nito. Gusto ko yung painting sa itaas. Oh, Ang drama. oo, sobrang drama at kung tititigan mo talaga ng malapitan, parang may hubad na lalaki na humihila ng krus. Oo. Nakikita mo? Nakikita ko. Oo. Heto, may 2 tayong anghel. Sa ibabaw ng fireplace ulit, isang napakasimpleng fireplace. Oo, Inaasahan ko sana, tulad ng marmol na palibot doon o kung anumang ganoon. walang masyadong simple. Oo, medyo kakaiba lang talaga. Oo. Medyo kakaiba. Oo, tama. Pero yung kwarto sa tabi nito ay talagang nakakabaliw. Ito, sa tingin ko, ang granding silid kainan. Sigurado ako. Siguradong sigurado. Oo, pati kisame at lahat dito ay napakalaki at maluwang. Mas malaki pa sa inaasahan. Gusto kong makita na mapinturahan ng buong lugar na ito at pagkatapos ay magliwanag. Siguradong kakaibang tanawin yon. Hindi ba? Mas lalo pang mabubuhay ang kwartong ito dahil doon. Tama, una. Gusto kong ipaalala na sa likod mo, may mga kurtina sa buong pader na pwedeng itakip sa lahat Oh, na maganda. oo, tama. Tingnan natin ang mga painting dito dahil tiyak mahalaga ang mga taong ito sa bahay na ito. Oh, malalaki ang mga painting. Oo. Talagang mahalaga. Oh, Mga dating naninirahan dito, maganda ang pagkakapinta. at medyo nakakatakot. Dapat kong sabihin ito rin. Mukhang mga abogado sila o kung anuman. Oh, oo, sigurado. Personalidad ng gobyerno. Aristokrata? Aristokrata. Mukha yan ng isang aristokrata. Talagang wow. Ang mga kasangkapan natin sa kwartong ito, Danny. Oh, Kamangha-mangha sila at kung titingnan mo, tugma rin sila sa kwarto na nakita natin kanina lang. tama, oo. Kamangha-manghang mga inukit na piraso ito na parang gawa sa panahon ngayon. Lahat ay sobrang tuwid, sobrang simple at kung titingnan mo talagang hinubog ang mga ito. Kurba. May buong personalidad dyan. Oh, tingnan mo kung paano sila lumiliko at bumubukas. Lahat ginawa para magkasya. Tingnan ang loob niyan. Puno ng magagandang porselana. Parang literal na nararamdaman mo na yung cabinet na yan ay may personalidad, may sarili silang buhay. Talagang may personalidad at ang kurba ay napakaganda. Wow, pwede ka talagang maiyak kapag tinitingnan mo yon. Oh, Nakita mo na ba itong napakalaking kabibe na nakahiga dito? ay wow. Napakalaki niyan. Wow. Sobrang grabe. Tingnan mo, may isa pang paglalarawan ng Venecia. Siyempre, Ano bang inaasahan mo? Isa lang naman itong kakaibang magandang bayan. oh, Oo, mas maraming plato. kailangan nating ituro na may mga plato sa itaas ng bawat pinto. Oo. 3 plato. 3 plato, oo. Pakita mo ang hapagkainan. Oh, Siyempre, oo. Sa totoo lang,
Medyo maliit siya para sa kwartong ito. Oo, masing grande ulit ang inaasahan mo. Pero maliit at maganda ang dining table. Hindi naman siya mukhang hindi bagay, pero talagang mukhang maliit lang talaga. Oo, Gusto ko itong mga mukha na nakatayo sa ibabaw. yung mga florera na yan, masasabi ko napaka-Portuguese, Oh, ganun ba sila? Oo, pati lola ko yata nagkaroon nun. Hindi ako nagbibiro. Maganda siya. Pagkatapos, sa mesa agad, parang estilong Italiano. Makikita mo dito ang magandang kanal na nakasabit doon at ang kadena ay sobrang haba sa taas niyon. Ang laki talaga. Oo, Ikaiba ang mag-crystal na chandelier na ito. oo. Kakaiba. Iba sila. And ang mesa, tuwad ng mesa ay medyo malit, pero kung titingnan mo ito, parang ang buong pa ay dinisenyo. Wow, at ang mesa. Incredible. Oo, napakaganda rito. Sorry sa abala. Cor de San Fatima. Alaala mula sa Fatima. Alam kong Portuguese sila. Grabe ang wild talaga. Magandang lugar ito para maghapunan kasama pamilya. Oo nga. Oo, siguradong pwede kang magpahinga dito pagkatapos ng malaking hapunan sa magagandang inukit na sopa. Pati sofa at upholstery ay parang Oo, ang ganda at kakaiba talaga. Anong meron dito? tapiserya ito. Oo, mukhang tapiserya nga ito. Pero parang mukhang pininturahan din o kung ano man. Oo, sige. Sa itaas niyan, may isa pa tayong painting. Magandang bayan. Oo nga. At sa makabilang gilid, at masasabi kong mukhang bago ito. Oo, mukhang ganun nga. Tama. Sila rin ba yung nakita natin sa ibaba? Hindi ko alam. Sa tingin ko, oo. Ipininta ito ng parehong tao. Kaya siguradong mag-asawa sila at magkasama talaga sila. Oo, Oh, wala akong ideya. siguro yung huling nagmay-ari. Siguro, 3 plaka sa itaas ng pinto, kakaibang estilo. Ay wow, sandali, pareho yung nasa ibaba. pareho lang siya sa kabila, di ba? Kaya malamang print lang talaga ito. Oo. At dito, may isa pa tayong magandang cabinet. Kapareho lang ng isa pa. Oo. Pwede kang gumawa ng 2 pareho. Nakakabaliw. Wow. Pero isang bagay na kailangan kong ituro, tingnan mo ang isdang ito. Isang bagay, ito ay isang isdang espada. Napakalit nito. Ito ay gawa sa isang uri ng material, kahoy ito. Tama ba? Sa tingin ko ay garing ito o parang garing. Oo. Ayos, astig yun. O gawa ito sa sungay. Sa tingin ko mas gawa ito sa sungay ng hayop. Karing, Oo. ibig kong sabihin, oo, hindi ko alam. Grabe ang wild nun. Sige. Ipapakita ko ulit sa'yo ang buong kwarto. Ang bongga, ang lupet talaga. Pumasok ka at makikita ang maliit at kaakit-akit na kwarto. Oh, Tingnan mo yan. ang wild nito. Yung kwarto konektado sa kainan. Magkakakonekta lahat ng kwarto. Parang kastilyo sa Pransya ang dating. Oo, tama. Oo. Maliit at maganda ang kwarto. Pero sira na at nagbabalatan na ang maraming wallpaper. Oo. Hindi nagamit sa nakaraang 10 taon o higit pa. Oh, gusto ko ang pulang kama na mumukod tangi at tunay na pula. Napakatingkad na pula. Oo, may maliit na painting dyan. Hindi detalyado. Simpleng painting lang. Oo, parang mukhang mga bulaklak o kung ano man. Oo, Ang rosaryo, gaya ng nakasanayan, nasa gitna doon. Wow! Oh, halata na natatanggal ang wallpaper sa pagdaan ng panahon. oo, pati pader natatanggal na. Oh, Sa tingin ko, ito na ang pinakabulok na kwarto. sana ito na yung pinakamasamang kwarto. Oo. Pero hindi naman masyadong masama. Pwede pa namang ayusin. Ayos lang. Pwede pa namang ayusin. Sana balang araw may gawin sila dito. Oo, sana nga rin. Oh. Talagang maganda. Kahit dito, natanggal ang buong wallpaper na ito. May ilustrasyon tayo doon. Oh, anong nakikita mo? Tingnan mo ang lampara ng langis na ito. Ginawa ba ito sa bote ng alak? Hindi. Hindi ito Caspa del Contaden.
kundi galing sa lumang kumpanyang gumagawa ng lampara ng langis. Oh, Malamang. Ayos yan. Astig ang kwarto. At tuloy-tuloy pa itong lugar na to. oh, Hindi tumitigil sa pagitan. Mayroon tayong banyo dito. katulad lang ng kabila, oh. Ngayon, may isa pa tayong kwarto dito. Tingnan mo, mukhang maayos pa talaga ito. Oh, sobrang ayos pa talaga. Mas maganda kaysa sa isa. Oo, sigurado. Oh, Meron kang magandang maliit na kama na doble. ulit bakal ito, di ba? Oo, Napaka-Italianong itsura nito. Mga ukit sa bakal. wow. Grabe ang mga detaling to para lang sa simpleng kama. Gusto ko rin yung piraso ng kahoy na parang nakadisplay sa ibabaw ng kama doon. Oh, parang mapuno lang pader. Nagpapatingkad ito ng kaunti. Kaunti. Luma na yung pinto. Gusto ko ang combination ng ilaw at salamin na ito. Oh. Ang astig talaga nito. Wala pa silang built-in na kable sa pader noon. Ipinapakita nitong matagal na ang lugar na ito. Oo, nung wala pang kuryente dito, naglalakad lang sila dito gamit ang mga kandila. Totoo, maganda rin ang chandelier sa itaas. Ibang-iba kumpara sa mga iba pa. Oo, maganda nga. Pero napakaganda pa rin, wow. May ibang ilustrasyon sa pader. Mukhang isang sasakyang pang transportasyon o kung anuman. Oh, walang pets ha. Wala. Isa pa sa pangangaso rito. Maganda, Danny, maganda. Napakaganda. And gusto ko talaga ang painting na ito. Ay, wow, maganda ito. Maganda ito at sa tingin ko watercolor ito kung hindi ako nagkakamali. Kaya siguro may amag. Oo. Sa tingin ko talagang maganda ang amag. Diyan sa likod mo, meron pa tayong isa pang magandang kwarto dito sa lugar na ito. Gusto ko ang simpleng kasangkapan dito. Oh, Ang nipis niya manipis siya pero sa parehong panahon, napaka-elegante niya. o ang chic ng kwarto. Oh, tama. Oh. Isang kwarto para imbitahan ang pinakamahalagang bisita at magtsaa o iba pa. Parang ganun. Napakaliit. Siguro hindi isang silitsya sa Italia. Pero, bakit hindi? Hindi. Pwede ba nating tingnan ang mga kahangahangang kasangkapang ito? Hindi ba't napakaganda nila? Meron pa silang parang gintong kulay na parang kumikislap dito? Baka akala ninyo ginupit ito pero hindi. Pareho lang ang mga upuan kaya ganun talaga ang disenyo. Oo, tiyak na mahal ang set ng muebles na ito. Oh, ang ganda talaga nito. Gusto ko lahat magkakatugma, pati salamin, muebles at mga rosas sa itaas. Oo. Lahat. May nakita tayong nakasulat na Ricardo del 1,900 dito. Ibig sabihin ay alaala ng 1,903. Akala ko pangalan ng tao, yun pala ay Kung tama ako at pareho ito sa Portuguese, ang ibig sabihin ng recuerdo cortasan ay alaala. alaala mula pa noong 1,903. Wow, At meron din tayong napakagandang piraso. Itong malaking salamin na nakatayo dito sa dulo ng kwarto, nakasandal sa pader. Sa tingin ko yung metal sa loob ang pinakamagandang bahagi nito. oh, yung painting sa loob sobrang ganda. Kasama ang ukit ng rosas at iba pang disenyo sa paligid ng mga salamin. Ito ang nilalaplap nila, di nila marinig. At dito, Oh, kaya pwede. Malamang hindi talaga dapat nasa loob ng kwartong ito ang close-up. bakit hindi? Mukhang boudoir naman. Kaya marahil noon. Nung isang panahon, sino ba ang nakakaalam? Oh, parang tropeyo talaga ito para sa skiing. DANI. Uy, kaya pala bagay ito sa mga medalya sa ibaba. Oh, sigurado. 1,900 at 72 mga kaibigan. Ay wow. Karamihan sa mga dating nakatira dito ay tagapagtaguyod ng skiing. Oh, May ilan pang mga guhit at lahat ng nasa ilalim ng natanggal na wallpaper. oh, makikita mo rin yung dating wallpaper. May wallpaper kaming rosas at bagong kulay sa tabi.
mataas pa rin ang laman ng cabinet na ito. Tingnan mo yan. Kung titignan mo, parang may souvenir galing sa iba't ibang bansa. Oo nga. Hindi naman sila mukhang mula sa iisang bansa. Bakit hindi? Siguro may pera sila kaya nakakabiyahe. Iyon. Gusto ko itong piraso na ito. Malamang orasan ito dati. Ay naku, parang napakakapal nito. Parang plastic na plastic ang pakiramdam. Sige. Pero kailangan mong ipakita yon sa kabilang bahagi ng kwarto. May kumpletong tapestry sa pader na nagpapakita ng marangyang pamumuhay tulad ng nakikita mo. Mas parang Francis ang pakiramdam nito. Pero siyempre, napaka-Francis talaga ng ganda nito. Wow, gusto ko ito. Anong kwarto ito? May isa pa tayong kwarto dito sa tabi. D-A-N-I. Oh, dito sa level na to. Tingnan mo. Ay, muntik na akong madapa sa kabilang palapag. Yang pintong yan papunta sa kainan. Oo nga. Kaya sa bandang iyon ang hagdan. Kaya siguro ito ay parang bulwagan. Isang daanan na ginagamit ng mga tao. Nakakabaliw kung paano lahat ay magkakakonekta. Literal na lahat. Bawat bahagi ng lugar na ito ay magkakaugnay sa isa't isa. Wow, parang sala nga ito. Danny, nakita na natin ito dati. O sa Italia? Sa Italia, ilalagay natin ang video link dito sa taas para sa gustong manood. Nakakita rin tayo ng palasyong may parehong estilo ng upuan. Sa tingin ko, 4 sila. Ito lang ang nag-iisang beses na nakita ko ito sa palasyong ito. At isa pa, Oh, ang astig ng upuan na ito. astig ng mga upuan. Walang baril dito, nakakagulat lang. Siguro ang tinutukoy nila ay espada at kutsilyo. Oh, iba-ibang mga illustration. Oh, Mga painting at makikita mo ang lagda na ito. pareho lang. Kaya pala siya ang nagpinta ng lahat ng taong tumira dito. Mas marami pang ilustrasyon doon. May upuang katulad nito sa sulok. Oh, 2. Oo. Oh. Wow, nakakatakot ang painting na yan. Oh, sigurado. Oh, gusto ko rin to. Parang Italian Alps. Oh, parang yung mga lakes, yung Italy lakes. Oh, Oo, grabe. nakita na natin to, di ba? Itong tao na to. Oo, nakita na natin to dati. Oo, ilang beses na rin siyang lumitaw. Oh, may nahanap na tayong ibang kwarto. At dito, isa pang painting ng tabi ng kama. Wow, grabe. Kapag nilapitan mo ito, makikita mo yung malalaking patak ng pintura. Wow. Isa itong maliit na lugar para umupo. Hindi ako magsasawa dito. Sobrang ganda talaga. Hindi ko inakala kahit sa pinakamalalayo kong pangarap na mag-shoot kami ng ganito. Itong mga taong ito, mayayaman at maharlika. At pakiramdam ko, mahalaga ang naidokumento natin ngayon. Danny, anong opinion mo sa lugar na to? Nakakabaliw ang paggalugad na ito. Hindi ko inasahang makakakita ng baluti at totoong espada sa bahay ng Maharlika dahil siguradong mahalaga ang mga iyon. Ito ang pinakawalang kapantay na lugar. Danny, salamat. Tingnan ang link ni Daniel sa description. Salamat. Gusto ko lang sabihin, Pakiusap mga kaibigan, mag-comment kayo sa ibaba. Ano sa tingin nyo tungkol sa bahay na ito? At ano sa tingin nyo tungkol sa video? Oh. Mahalaga talaga sa amin na malaman kung ano ang iniisip nyo. kaya mag-comment kayo, i-like nyo ang video na to at mag-subscribe sa channel. Mahal ko kayo, magkita tayo ulit sa susunod na linggo sa bagong episode. Paalam! Mahal ko kayo, paalam.